Sa baryo ng San Nicolas, kilala si Mang Kaloy bilang isang tindero ng balot na madalas naglalako sa kalaliman ng gabi. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, isa siyang albularyo, isang albularyong tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat supot ng balot na kanyang dala, nakatago ang mga misteryosong panlaban sa mga aswang, mangkukulam at iba pang halimaw na gumagala sa paligid ng baryo. Ang kanyang buhay ay tahimik, ngunit puno ng lihim. Sa tuwing may nawawala o nagkakasakit ng kakaiba, si Mang Kaloy ang tinatawag ng mga tao. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo at masayahing disposisyon, may mabigat siyang misyon, ang tapusin ang lahi ng mga aswang na matagal nang nagpapahirap sa kanilang bayan. Sa isang gabing madilim at tahimik, ang lahat ay magbabago. Sa pagtahak ni Mang Kaloy sa kanyang karaniwang ruta, mag-uumpisa ang isang digmaan na magpapakita ng tunay niyang tapang, talino at koneksyon sa kababalaghan. Sa kabila ng katahimikan ng baryo, alam ni Mang Kaloy na may kakaibang gumagala sa paligid. Hindi basta-basta ang lamig ng hangin at ang tilaok ng mga manok ay biglaang natigil. Habang bitbit na ang kanyang mga supot ng balot, may narinig siyang mahihinang yapak sa likod ng isang punong mangga. "Mang Kaloy, masarap pa ang balot mo ngayong gabi?" Tanong ng isang boses na tila humihingal. Lumabas sa anino ang isang lalaki. Maputla ang muka at may masinsing tingin. Kilala niya ito bilang si Dando, isang bagong salta sa baryo. "Masarap pa sa buhay, iho," tugon ni Mang Kaloy, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa kakaibang anyo ng lalaki. Napansin niyang lumalaki ang anino nito sa ililiwanag ng buwan at tila hindi sumusunod sa natural na anyo ng kanyang katawan. Naramdaman ni Mang Kaloy ang kilabot. Hindi na siya baguhan sa mga ganitong pagkakataon. Mabilis niyang binuksan ang kanyang supot at kumuha ng isang itlog na balot na nilagyan niya ng dasal at halamang gamot noong umaga. "Anong ginagawa mo sa oras na ganito, Dando?" tanong niya habang unti-unting binabasbasan ng itlog gamit ang kanyang daliri. "Hinahanap ko ang hapunan ko, Mang Kaloy," sagot ni Dando habang unti-unting humahaba ang kanyang mga ngipin. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Mang Kaloy ang itlog kay Dando. Tumutok ito sa dibdib ng lalaki na agad nagliyab at sumigaw ng nakakabinging tinig. "Ah! Ano to?" sigaw ng nilalang na ngayon ay naging malinaw na hindi isang tao. "Ikaw pala ang aswang na sumasalanta sa baryo. Hindi ka na makakaligtas," sabi ni Mang Kaloy. Habang naglalakad pa uwi, bumalik sa alaala ni Mang Kaloy ang kanyang nakaraan. Bata pa lamang siya nang matuklasan niya ang kanyang kakayahang makita ang mga nilalang ng dilim. Ang kanyang lolo, isang tanyag na albularyo, ang nagturo sa kanya ng mga dasal, orasyon at tamang paggamit ng mga halamang gamot. Noong mga panahon na iyon, maraming mga aswang at mangkukulam ang nagpapanggap bilang ordinaryong tao sa baryo. Isa sa mga pinakamalalaking trahedya ang kanilang pamilya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng isang pangkat ng mga aswang. Mula noon, pinangako ni Mang Kaloy na ipagpapatuloy ang laban na sinimulan ng kanyang lolo. "Ang balot ay hindi lang pagkain," sabi ng kanyang lolo noon. "Isa itong armas laban sa kasamaan." Tinuruan siya kung paano gamitin ang itlog ng itik bilang sisidlan ng panlaban sa mga nilalang ng dilim. Sa tamang dasal at sangkap, nagiging mabisang bala ito na kayang magpalayas o pumatay ng mga halimaw. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili ni Mang Kaloy na itago ang kanyang pagkatao. Ayaw niyang magdulot ng takot sa baryo, kaya nagkunwari siyang simpleng tindero ng balot. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na niya kayang umiwas sa kanyang tungkulin. Kinabukasan,
Nagising ang baryo sa balita ng isang nasunog na katawan sa gitna ng kalsada. Walang nakakakilala kung sino ang lalaki, ngunit alam ni Mang Kaloy na ito ang aswang na nakaengkwentro niya. "Mang Kaloy, ay nararamdaman ka bang kakaiba?" tanong ng kapitan ng baryo, si Kapitan Rigor. "Kapitan, kailangan nating mag-ingat. Hindi ito ang huling pag-atake," sagot ni Mang Kaloy. Sa isang lihim na pulong kasama ang mga matatandang lider ng baryo, ibinunyag ni Mang Kaloy ang kanyang lihim. "May angkan ng mga aswang na nagtatago dito sa baryo. Hindi sila titigil hanggang makuha nila ang gusto nila." "Ano ang gusto nila?" tanong ng isa sa mga matanda. "Ang dugo ng mga tao at ang kapangyarihan ng baryong ito. Pero hindi natin sila hahayaan," sagot ni Mang Kaloy. Nagsimula silang magplano ng depensa para sa baryo. Gumawa si Mang Kaloy ng maraming bala gamit ang itlog ng itik at pinagpala ang tubig sa balon upang gawing holy water. Ang bawat bahay ay nilagyan ng mga anting-anting at halamang panlaban sa aswang. Sa gabi, habang umiikot si Mang Kaloy para magbantay, napansin niya ang kakaibang kilos ng ilang residente. Ang ilan sa kanila ay parang nag-aalangan sa kanyang presensya. "May mga taksil dito. Hindi lahat ng tao dito ay kaibigan," bulong niya sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ni Mang Kaloy ang bigat ng misteryosong bumabalot sa baryo. Hindi na ito tulad ng dati. Tila may gumagalaw sa dilim na mas mahirap tukuyin. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya si Aling Merle, ang tindera ng kakanin sa palengke, na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Tahimik itong nakatingin sa kagubatan. Animoy inaabangan ang isang bagay. "Aling Merle, bakit pa kayo nandyan? Delikado na po ang oras ngayon," tanong ni Mang Kaloy. Ngunit hindi ito sumagot. Nang lapitan niya, napansin niyang malamig ang katawan nito at ang mga mata ay mistulang walang buhay. Biglang umihip ang malakas na hangin at sa gilid ng mata ni Mang Kaloy ay may nakita siyang anino na mabilis na gumalaw patungo sa likod ng bahay. Mabilis siyang bumunot ng basyong balot na puno ng dasal at itinapon sa direksyon ng anino. Sumabog ito ng may liwanag at narinig niya ang nakakapanindig balahibong sigaw ng isang nilalang. "Lumabas ka! Hindi mo ako madadaan sa pananakot!" sigaw ni Mang Kaloy, ngunit wala siyang nakitang gumalaw. Nang bumalik siya sa harap ng bahay, si Aling Merle ay wala na roon. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Mang Kaloy tungkol kay Aling Merle. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, huli nilang nakita ito noong araw ng pista. 3 buwan na ang nakakalipas. Sinasabing ito'y biglang nagkasakit at bihira nang lumabas ng bahay. "Pero Mang Kaloy, nakita ko siyang naglalakad kagabi," sabi ng isa sa mga residente. "Parang iba ang itsura niya. Masyado siyang maputla." Ang nalaman niya ay nagbigay ng matinding kilabot. Alam ni Mang Kaloy na si Aling Merle ay maaaring na biktima ng mga aswang o mas masahol pa, naging isa sa kanila. Nagdesisyon siyang magtungo sa bahay nito upang magsiyasat. Sa loob ng bahay, natagpuan niya ang mga bakas ng kakaibang ritual. May mga simbolo sa sahig na gawa sa dugo at sa isang sulok ay may tuyong dahon at balahibo ng ibon. "Isang mangkukulam," bulong ni Mang Kaloy. Ginagamit niya ang mga ritual na ito upang tawagin ang mga nilalang ng dilim. Sa kanyang pagsusuri, nakakita siya ng isang itim na kahon na may laman na mga papel at piraso ng buhok. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang kubo upang pag-aralan. Habang sinusuri ang mga bagay mula sa bahay ni Aling Merle, natuklasan ni Mang Kaloy ang isang liham na nakasulat sa kakaibang wika. Agad niyang kinuha ang lumang aklat na iniwan ng kanyang lolo upang isalin ito. Nang maintindihan ang nilalaman, na lamang
Bahagi ito ng plano ng isang angkan ng mga aswang at mangkukulam na muling buhayin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagsanib sa baryo ng San Nicolas. Ang baryong ito, ang sentro ng kanilang plano. May isa silang leader at kailangang matukoy kung sino, wika ni Mang Kaloy. Gamit ang natuklasan, naganda si Mang Kaloy para sa isang malaking sagupaan. Tinipon niya ang mga tao sa baryo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Huwag kayong matakot. Hindi tayo basta-basta papayag na agawin nila ang ating bayan. Ngunit kailangan kong malaman kung sino sa inyo nagtatago ng ilihim. Ang mga aswang ay hindi basta-basta nagpapakita. Kaya mag-ingat kayo sa mga kilos ng bawat isa, sabi niya sa mga residente. Nagpasya ang ilan na sumama sa kanya sa pagbabantay tuwing gabi, habang ang iba naman ay nananatili sa bahay na may daladalang mga anting-anting at bote ng holy water. Isang gabi, habang naglalakad sa masukal na bahagi ng baryo, narinig ni Mang Kaloy ang mahihinang pag-uusap mula sa isang kubo malapit sa gubat. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa siwang ng dingding. Sa loob ay nakita niya sina Kapitan Rigor at Aling Merle na nag-uusap. Siguraduhin mong walang makakaalam, Rigor, sabi ni Aling Merle, na ngayon ay tila ibang-iba ang anyo. Ang kanyang muka ay payat na payat at ang kanyang mga mata ay kulay dilaw. Hindi magtatagal, magiging atin ang baryo, sagot ni Kapitan Rigor. Halos malaglag ang mga dala ni Mang Kaloy sa kanyang natuklasan. Ang leader ng baryo na siyang dapat nangunguna sa kanilang depensa ay isa palang kasabwat ng mga halimaw. Hindi makapaniwala si Mang Kaloy sa kanyang nasaksihan. Ang mismong kapitan ng baryo na itinuturing nilang pinuno ay kasabwat ng mga halimaw. Tahimik niyang iniwan ang kubo upang hindi mahalata ang kanyang presensya. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo upang magplano. Kung si Kapitan Rigor ang may pakana nito, paano ko ipapaliwanag sa mga tao ang hindi sila magdududa? At paano ko siya mahuhuli ng hindi nakakaligtas ang iba niyang kasagwat? Bulong niya sa sarili. Inabot ng madaling araw si Mang Kaloy sa pag-iisip ng estratehiya. Alam niyang kailangang maunahan niya ang mga nilalang ng dilim bago sila makapagsagawa ng kanilang plano. Kinabukasan, nagpatuloy si Mang Kaloy sa kanyang pangkaraniwang gawain bilang tindero ng balot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang oras na para kumilos habang naglalako ng balot. Lihim siyang nag-iikot upang maghanap ng ebidensya na maaaring magturo sa iba pang kasabwat ni Kapitan Rigor. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya mas kakaunti ang mga tao sa baryo kaysa dati. Nang tanungin niya ang ilan, sinabi nilang may mga pamilya na nagdidesisyong lisanin ang lugar dahil sa takot sa misteryosong mga pangyayari. Takot na sila, at ito ang gusto ng mga halimaw, ang mawala ang samahan ng mga tao. Bulong ni Mang Kaloy sa kanyang sarili. Sa isang sulok ng palengke, nakita niya si Aling Merle na nakikipag-usap sa tatlong lalaki. Hindi nila napansin si Mang Kaloy na nagtatago sa likod ng tindahan. Siguraduhin mong magdadala ka ng maraming tao sa pista sa susunod na linggo, narinig niyang sabi ni Aling Merle. Doon natin sisimulan ang ritual. Ritual? Alam ni Mang Kaloy na ito ang hinihintay niyang pagkakataon. Kailangan niyang malaman kung ano ang balak ng mga ito at pigilan bago pa man mangyari. Bilang paghahanda, muling pinalikan ni Mang Kaloy ang mga orasyon at lihim na kaalaman ng kanyang lolo. Sa isang lumang aklat na iniwan nito, natuklasan niya ang pinto ng itim na alitaptap, isang nilalang na itinuturing tagapagbantay ng mga aswang. Ayon sa alamat, kapag lumitaw ang itim na alitaptap sa isang lugar, nangangahulugan itong malapit ng maganap
ang isang madilim na ritual. Ngunit ang nilalang na ito ay may kahinaan, isang espesyal na dasal na kailangang bigkasin kasabay ng pagbasbas sa isang balot na may pinaghalong dugo ng tandang at tinadtad na dahon ng aspin. Agad siyang naghanda ng mga materyales para sa ritual. Kinuha niya ang isang itik na alaga niya at sinimulan ang paghahanda sa ilalim ng buwan. Ang bawat takbang ng ritual ay sinamahan niya ng taimtim na dasal dahil alam niyang magiging mas mahirap ang laban sa mga oras na darating. Dumating ang araw ng pista. Sa liwanag ng araw, ang baryo ay tila puno ng saya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may kaba. Ang mga residente, sa kabila ng takot, ay sumunod sa imbitasyon ng kapitan at ng mga lider ng baryo. Sa gitna ng pesta, napansin ni Mang Kaloy ang kakaibang dekorasyon sa entablado. Sa halip ng mga karaniwang palamuti, may mga simbolo ng kababalaghan na tila nakaukit sa mga dingding. Ang kapitan ay nasa harap, abala sa pagbibigay ng talumpati. Mga kababayan, magkaisa tayo sa pagsalubong sa masaganang hinaharap ng ating baryo. Sigaw ni Kapitan Rigor habang pumapalakpak ang karamihan. Ngunit sa ilalim ng entablado, nakita ni Mang Kaloy ang mga anino ng mga nilalang na tila naghihintay ng sinyalis. Bigla ang humangin ng malakas at ang mga ilaw sa baryo ay nagkislapan. Ito na ang simula, bulong ni Mang Kaloy. Habang nagpapanggap na isa lamang sa mga tao, dahan-daang inihanda ni Mang Kaloy ang kanyang mga bala ng balot at holy water. Nang magsimula ang gabing sayawan, naganap ang inaasahan niya. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng ilaw at ang isang napakalakas na sigaw na gumimbal sa lahat. Sa gitna ng entablado, ay biglang lumitaw ang isang itim na alitaptap kasabay ng pagbagsak ni Kapitan Rigor. Ngayon ang inyong pag-aalay, sigaw ni Aling Merle na biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang mga kuko ay humaba at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Ngayon din ang iyong pagkatalo, sigaw ni Mang Kaloy habang itinapon ang isang bala ng balot sa direksyon ni Aling Merle. Tumama ito sa kanyang dibdib at agad itong napasigaw sa sakit. Ah! Sigaw ni Aling Merle habang nagliyab ang kanyang katawan. Ang mga kasamahan niyang nilalang ng dilim ay nagpakita rin ng kanilang tunay na anyo. Ngunit mabilis silang hinarap ni Mang Kaloy gamit ang kanyang mga armas. Muling bumalik ang tiwala ng mga tao kay Mang Kaloy matapos nilang makita ang kanyang tapang. Sa tulong ng mga residente, nagawa nilang itaboy ang mga natitirang aswang palabas ng baryo. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Kapitan Rigor, ngayon, ikaw naman ang magbabayad, wika ni Mang Kaloy habang hawak ang laslas na balikat ng kapitan. Nakaluhod si Kapitan Rigor sa gitna ng plaza. Nakapalibot sa kanya ang mga galit na residente. Halata ang takot sa kanyang muka, ngunit pilit niya itong itinatago. Mga kababayan, mali ito. Hindi ako kasabwat ng mga aswang, sigaw niya. Ngunit alam ng lahat ang katotohanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling humarap si Mang Kaloy. Huwag ka nang magpalusot, Rigor, sabi ni Mang Kaloy habang hawak ang isang sagradong anting-anting. Kanina ko pa nararamdaman ang masamang aura sa iyo bago ka pa dumating sa baryo. Dala mo na ang sumpa. Hinugot ni Mang Kaloy ang itim na kahon na nakuha niya sa bahay ni Aling Merle at ipinaladlad ito sa harap ng lahat. Ito ang patunay. Ang mga simbolo dito ay bahagi ng ritual na sinimulan ninyo para tawagin ang lahat ng mga aswang. Nagpupumigla si Kapitan Rigor, ngunit nang ilapit ni Mang Kaloy ang basbasang balot sa kanyang muka, nagsimulang magbago ang anyo nito. Unti-unting humahaba ang kanyang mga ngipin at ang kanyang balat ay tila ng itim.
Ang kasamaan ay laging nabubunyag sa dilim, wika ni Mang Kaloy sa isang mabilis na galaw. Binasbasan niya si Kapitan Rigor ng sagradong tubig. Sumigaw si Rigor habang pumapaso ang kanyang balat. Hindi pa tapos ito, Kaloy. Babalik kami. Ang angkang ko'y hindi mawawala. Sa huling sigaw ni Rigor, sumambulat ang isang malakas na hangin nang maglaho ang ulap ng alikabok. Wala nang bakas ng katawan ni Kapitan Rigor. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente. Sa tulong ni Mang Kaloy, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Nicolas. Tinulungan niya ang mga residente na linisin ang mga natitirang bakas ng ritual sa baryo. Ang bawat bahay ay binasbasan at ang balon ay muling ginawang sagrado. Mang Kaloy, paano mo nagawang labanan ng mga nilalang ng dilim? Tanong ng isang bata habang naglalako siya ng balot. Hindi lang dasal at tapang, iho. Kailangan ng tiwala sa sarili at sa kabutihan ng mga tao. Tandaan mo, ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay kapag nagkakaisa ang lahat. Naging bantayog si Mang Kaloy ng katapangan at kabutihan sa baryo. Hindi man siya naging mayaman sa material na bagay, ang respeto at pagmamahal ng kanyang mga kababayan ang nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng baryo. Sa kabila ng katahimikan, alam ni Mang Kaloy na hindi tuluyang nawala ang banta. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kubo, isang mahiwagang itim na alitaptap ang lumipad sa harap niya. Babalik sila at kailangan masanda ako sa susunod, bulong ni Mang Kaloy sa sarili. Muli niyang kinuha ang kanyang aklat ng mga orasyon at nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanyang kaalaman. Alam niyang habang mayroong kasamaan, ang kanyang laban ay hindi magtatapos. Mula noon, naging kilala si Mang Kaloy hindi lamang bilang tindero ng balot, kundi bilang albularyo ng baryo. Ang bawat balot na kanyang inilalako ay hindi lamang pagkain kundi simbolo ng kanyang laban para sa kabutihan. At sa tuwing nararamdaman ng mga residente ang malamig na hangin sa gabi, alam nilang naroon si Mang Kaloy, nagbabantay laban sa mga nilalang ng dilim. Lumipas ang ilang buwan, mula nang tuluyang mawala si Kapitan Rigor at ang mga kasabwat niyang nilalang, nanumbalik ang payapang pamumuhay sa baryo ng San Nicolas. Ngunit hindi maalis sa isipan ni Mang Kaloy ang huling babala ng itim na alitaptap. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi matapos ang kanyang pangkaraniwang pagbibinta ng balot, napansin niya ang aninong tila sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit nang maramdaman niya ang malamig na hangin na sumabay dito, huminto siya at tumingin sa likod. Kung sino ka man, magpakita ka na, sigaw ni Mang Kaloy habang hinugot ang isang bote ng holy water mula sa kanyang bulsa. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa dilim, nakabarot saya at may dalang baston. Huwag kang mag-alala, Kaloy, hindi ako kalaban, wika nito. Anong kailangan mo? Tanong niya. Hindi pa rin ibinababa ang kanyang depensa. Ako si Tatay Sagani, isang albularyo mula sa kabilang baryo. Napansin kong binabantayan ka ng dilim, kaya ako'y narito upang magbigay ng babala. Naglakad palapit si Tatay Sagani at inilabas ang isang lumang mapa. Ang mga aswang na iyong natalo ay bahagi lamang ng mas malaking pwersa. At ngayon, ang pinuno nila ay darating. Ipinakita ni Tatay Sagani kay Mang Kaloy ang mapa na naglalaman ng mga lokasyon ng iba't ibang baryo sa paligid. Nakaturo sa gitna ng San Nicolas at napapaligiran ito ng mga simbolo ng kababalaghan. Ang baryong ito ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo. Maraming namatay dito noong panahon ng mga Kastila. Mga inosinteng nilalang na ginamit sa mga ritual ng mga sinaunang mangkukulam. Hanggang ngayon, ang kanilang kaluluwa ay hindi matahimik, paliwanag ni Tatay Sagani.
Nanlumo si Mang Kaloy sa narinig. Kaya pala, tila walang katapusan ang mga banta. Anong kailangan kong gawin upang tuluyang matapos ito? May isa lamang paraan. Kailangan mong pumunta sa pinakagitna ng sementeryo. Hanapin ang lumang cross at sirain ang sumpa gamit ang sagradong apoy. Ngunit mag-iingat ka. Ang lugar na iyon ay binabantayan ng pinakamalalakas na nilalang ng dilim, sabi ni Tatay Sagani. Nagpasya si Mang Kaloy na harapin ang bagong hamon. Sa tulong ni Tatay Sagani, naghanda siya ng mas makapangyarihang mga armas. Mga dasal na nakasulat sa balat ng puno, balot na may espesyal na dasal at isang lampara na naglalaman ng sagradong apoy. Naglakad siya patungo sa lumang sementeryo sa gabi, kung kailan mas malakas ang enerhiya ng sumpa. Habang naglalakad, nararamdaman niyang bigat ng hangin at paggalaw ng mga anino sa kanyang paligid. Kaloy, huwag kang bibitiw sa iyong pananampalataya. Nasa iyong kamay ang kinabukasan ng baryo, sabi ni Tatay Sagani bago sila maghiwalay. Sa loob ng sementeryo, nakita ni Mang Kaloy ang mga tagapagbantay ng sumpa. 3 malalaking nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang una ay isang nilalang na may ulo ng kalabaw. Ang pangalawa ay isang babaeng may pakpak ng paniki. At ang pangatlo ay isang higanting ahas. Agad siyang sinalubong ng mga ito. Ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang mga bala ng balot. Ang unang nilalang ay natamaan sa dibdib at nagliyab. Ang pangalawa ay natumba ng tamaan ng sagradong apoy, ngunit ang higanting ahas ay nanatiling hindi tinatablan. Ginamit ni Mang Kaloy ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ito. Hinugot niya ang isang espesyal na balot na may ukit ng dasal sa loob. Sa ngalan ng liwanag, maglaho ka! Sigaw niya. Tumama ang balot sa ulo ng ahas at biglang lumiwanag ang paligid. Naglaho ang nilalang at sa wakas natagpuan ni Mang Kaloy ang lumang cross. Sa harap ng lumang cross, sinimulan ni Mang Kaloy ang dasal na itinuro ni Tatay Sagani. Sinindihan niya ang sagradong apoy at binuhusan ang cross ng banal na tubig. Nagsimula itong magliyab at narinig niya ang malalakas na sigaw ng mga kaluluwa. Kaloy, tulungan mo kami! Sigaw ng mga tinig. Humayo kayo sa liwanag, sabi niya habang patuloy na nagdarasal. Sa huling pagbuhos ng banal na tubig, isang malakas na pagsabog ang naganap ng maglawang liwanag. Naramdaman ni Mang Kaloy ang katahimikan. Pagbalik ni Mang Kaloy sa baryo, ramdam niya ang pagbabago. Ang hangin ay tila mas magaan at ang mga tao ay muling nakaramdam ng kapatanagan. Salamat Kaloy, sabi ni Tatay Sagani bago siya umalis. Isa kang tunay na tagapagtanggol ng liwanag. Mula noon, muling naging mapayapa ang baryo ng San Nicolas. Ngunit alam ni Mang Kaloy na ang laban sa dilim ay hindi kailanman tuluyang natatapos. Wakas.